Huli sa akto ang isang lalaki habang nagnanakaw sa bodega ng dati niyang amo sa Maynila. Ayon sa suspect, nagawa niya ito dahil hindi umano siya pinasahod sa huling araw ng kanyang trabaho. Balitang hatid ni Jomar Presto. Biglang tumunog ang alarm system ng CCTV camera sa isang bodega sa Punta Santa Ana, Maynila madaling araw noong May 17. Kita rin ang isang lalaki sa loob na tila nagulat. Ayon sa pulisya, nagnanakaw noon ang lalaki. Ilang report na raw ang natanggap na motoridad kaugnay sa panloloob umano sa naturang bodega. Noong May 16, nakita rin ang parehong lalaki na umiihi pa sa gilid ng bodega bago magnakaw umano. Nitong Miyerkules ng madaling araw, naabutan na siya ng mga tauhan ng Santa Ana Police Station habang nagnanakaw sa loob ng bodega. Agad na hinuli ang 27 anyos na sospek. Nakuha sa kanyang isang revolver na kargado ng bala at ilang construction tools na ninakaw umano niya. Mayroong isang witness na nakakita na pumasok siya doon. So, tumawag itong witness ng responde. Pinaba-verify natin yung baril na to kung meron na itong nakumit na krimen. Ayon pa sa pulisya, nakulong na rin noon ang lalaki dahil din sa pagnanakaw. Actually, hindi ito taga dito sa Santa Ana. From Makati po ito ang ating suspect. Regular niya ng pinagnanakawan ito. Pinapatay niya yung kuryente. Siniswitch off niya para hindi siya maabutan. Aminado ang sospek sa pagnanakaw na aniyay dala ng galit sa may-ari ng bodega. 4 na araw daw kasi siyang namasukan noon sa bodega bilang mason pero hindi umano siya nabigyan ng sahod sa panghuling araw niya sa trabaho. Humingi naman siya ng patawad sa nagawa. Pinagano po nila ako, pinaghalo, hakot ko, buhos ko, tapos hindi po nila ako binayaran. Yung huling araw ko dapat 700. Gusto pa nila gawing half day, 350. Paano naman po yung pagod ng tao? Siyempre, pagkain ko pa. Pangkaya namin ng pamilya namin. Siyempre, sa sa asal ko po, kaya ako po nagawa yun. Bukod sa construction tools, tinangay rin daw ng sospek ang aircon na nasa loob ng bodega at ibinenta sa isang junk shop sa halagang 300 pesos. Sinampahan na ng reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang sospek. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng may-ari ng bodega. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA News.